oposisyon ang tawag ng Makabayan Bloc sa sinasabi ngayong bagong leader ng oposisyon ay si Vice President Sara Duterte. Paano raw yan mangyayari kung puro no comment siya sa mga mahalagang issue? Nasa frontline. Grabe ito si no? Paano daw magiging opposition kung no comment siya? Ewan ko. Naturing ang nire-representa nito, guro, pero mahina ang pag-uunawa sa buhay. Siyempre, hindi ho siya magkokomento noon. Yung ang usapan yung ngayon. Anak naman ng to si Castro talaga, oh. Dahil hindi daw siya nagkokomento. Alam mo, eto malamang sanay lang kayo sa epal na komento, yung mayat-maya nagko-komento, mayat-maya nasa telebisyon. Pero wag kang pero si BP Sara noon pa nga lang nagko-komento na siya. Naalala nyo na nagkomento siya doon sa mga issue sa saan ba ito? Doon sa ano ba ito itong wala sa isip ko. May nabasa kasi ko eh. Yung sa sa issue ng na-blanco tuloy ako. Huwag kasi kayong nagpapangalan eh. Pambira kayo, di nga ako nagpapangalan. Kahit pangalan kayo ng pangalan. Hindi, nagkomento po si BP Inday noon nung sa mga issue na tungkol doon sa NPA, di ba? Naalala ninyo? Mahilig siya magkomento. Ayan, sa Peace Talks. Yung sa Peace Talks sa NPA. Kaya siguro itong hindi ko naman sinasabing NPA siya, no? Itong si Castro, kaya tuloy medyo sabi nga nila makikita mo ang apektado doon sa mga taong defensive, di ba? Yung kuwari, halimbawa sa elevator, bigla may umutot. Hindi, di ba? Yung unang humawak ng ilong, sa yun, sigurado ako. Tandaan nyo yan, ito tip lang to, Pag kayo merong umutot, tas may nangamoy utot, kung sino yung unang humawak ng ilong, tas tumingin-tingin ng ganon, siya yun. Pusta ko sa inyo. Hindi, totoo yun, Kung sino yung defensive, siya uuna talaga ang gumawa nung kasaranan na yun. Di ba? Kita nyo ito si Castro, siya unang-unang pumutak. Kasi alam niyang tatamaan siya sa pag-resign nito ni, tandaan nyo, mainit ang dugo ni BP Sara Duterte sa mga NPA. Hindi, totoo, mainit ang ulo ng sa mga NPA. Tuloy. Yan si Marian Enriquez. Saan banda? Yan ang belta ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ng Makabayan Bloc sa pahayag ni Atty. Harry Roque na pwedeng maging bagong mukha ng oposisyon si Vice President Sara Duterte. Sinabi ito kahapon ni Roque kasunod ng pagbibitiw ni VP Sara bilang miyembro ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi natin siya pwedeng makonsider as opposition dahil bahagi pa rin siya ng mga naghaharing uri sa ating lipunan. Ano ba gusto mo? Ito na naman yung mga naghaharing uri. Gusto mo talaga yung magre-rebelde. Ganun ba? Hindi, ako nagtatanong lang ako. Ano ba ang gusto mong klase? Yung talagang may mga hawak na itak? Ganun? Yung ganun ang oposisyon, yung may hawak na itak, may hawak na baril. Yung mga hindi baga naghaharing uri. Hindi, kasi mali naman po yung nito Gusto kasi nitong sabihin, yung mga ala Bonifacio type, yan ang mga tunay na oposisyon. Yung katulad nila, hindi ko kayo tawag sa inyo oposisyon, ang tawag sa inyo salot. Yun talaga. Hindi. Kasi naiinis sila na parang nasa isip na kami ang tunay na oposisyon. Hindi kayo tunay na oposisyon. Salot kayo. Yun ang tunay na pangalan sa inyo. Alam mo kung bakit? Kayo naman, ayaw nyo naman maayos ang gobyerno. Gusto nyo patuloy na maging magulo ang gobyerno. Yun ang katotohanan. Bakit? Gusto ninyong palitan ng gobyerno. Di ba? Yan naman. Sino ba amo ninyo? Di ba si Mang Kanor yung amo ninyo? Na gusto talagang baguhin ang ideolohiya ng gustong gawing komunista itong bansa natin. Hindi tawag sa inyo oposisyon. Tawag sa inyo talaga.
Yun ang tawag sa inyo. Salot. Mahirap kasi banggitin dito yung word na yun kasi baka mamaya ma-demonetize tayo. Sayang naman yung effort natin, di ba? Hindi, bawal kasi banggitin dito yung mga hindi magagandang tawag like terorista, yung mga ganun. Yung mga komunista. Hindi maganda, bawal dito yun. Yung mga rebelde. Baka kasi mamaya, wala akong sinasabing ganun sila, ha? Wala akong sinasabing ganun sila. Pero bawal lang banggitin kaya hindi ko na lang binabanggit. Tuloy. Ang nagpapahirap sa ating bayan. Dagdag naman ni Gabriela Partiles Representative Arlene Brosas, wag na raw lokohin ni VP Sara ang publiko. Giit niya, ang tunay na oposisyon wala dapat bahid ng korupsyon. Kapag 11 days confidential funds ginamit mo, 'di ba? Corruption 'yun eh. So kailangan po malinis yung record. Hindi. Nililin lang muna naman ng taong bayan. Pag ginamit, hindi. Kailangan mong gamitin. Para naman tong ano. Nag-aral ka ba o hindi? Alam mo, ang budget, pag hindi nagamit, may pinuntahang hindi maganda. Kailangan mong gamitin yung budget. Okay? Pag hindi mo ginamit yung may tira ka, ay bakit? Una-una, ang dating nun, para mong hindi ka nagtrabaho. Ngayon, maybe the question is hindi yung sa paggamit. Maybe your question is bakit nagamit in how many days? But again, the question is wrong. Why? Ang tanong, kailan ba niya natanggap? Magtaka ka kung natanggap niya January, tapos ginamit lang niya December in 12 days or sabihin mo na in 1 month. Magtaka ka. Pero kung ibinigay sa'yo, malapit na ma-ending, kailangan mo talagang paspasan at gamitin. Or else, ikaw naman na madadali. Huwag kang tatanga-tanga. Dapat talaga itong mga ganitong mga grupo na ito, tanggalin na ito sa sa kamera. Ewan ko ba bakit kayo mga kababayan, ha? Galit na galit kayo sa mga pero binoboto nyo itong mga ito. Magkano ba ang kasunduan ninyo dito sa mga to? Hindi, yun na kasi yun eh. Yun na may usapan doon eh. Ulitin natin kasi yan yung laging pinupukol eh. Yung confidential funds o yung budget niya. Na sino ho may kasalanan? Ibinigay ho yun galing sa Office of the... Isipin nyo ito ha. Pinupunan nila yung mabilis na paggamit ni VP Sara Duterte doon sa budget na yon. Hindi naman nila pinupuna yung Office of the President na nagbigay ng late. Doon may problema eh. Yung paglipat ng pera na yon na late, may problema ho yun. Halatang inilagay sa alanganin si Vice President Sara Duterte sa pagbigay ng late ng budget. So yun ang problema doon, di ba? Tuloy. Second, nagsusulong ng karapatang pantao. So doon palang bagsak na. 'Di ba? Red tagger pa, ang daming mga issues. Kaya Hindi kayo nire-red tag, talagang ganyan kayo. We are just identifying you. No one is red tagging you. Dapat magalit kayo kay Joma. Siya ang nag-red tag sa inyo eh. Ang taong bayan lang, ang SMNI, si VP Sara Duterte are just identifying who you are based on the video na nilabas ni Joma. Di ba? Utang. Ginagago niyo ang taong bayan eh. para kay Kabataan Party List Representative Raul Manuel, peke ang pagiging oposisyon ng bise. Yung Duterte Camp ay opposed sa ICC investigation, opposed sa Natural. Pero talaga naman dapat. Bakit? May sarili tayong hustisya. May sarili tayong korte. May sarili ho tayong Supreme Court. Hindi. Alam nyo, i-google nyo. Ano yung mga bansang pinapasukan lang ng ICC? I-google ninyo. I-google, kayo na hong tumingin mga kababayan. Tingnan ninyo. I-google ninyo. Sino yung mga pinakikialaman lang ng ICC? Matatawa kayo na tayo, matinong bansa, atat na pakialaman ng ICC. Hindi nyo ba naisip yun? Tayo'y isang matino,
sovereign country, meron naman tayong gumaganang batas, meron tayong mga pulis, and yet, pinapayagan natin ng ICC. Alam niyo ba ang pinakaikialaman lang ng mga ICC? Yung mga magugulong lugar na wala na talagang, alam mo yun, wala na talagang hustisyang nakukuha mula sa gobyerno. Tapos papayagan natin, hindi para nating inamin na inutil ang presidente. Hindi, ganun lang kasimple yun, ha? Ang pag-amin o pagsabi natin pagpasok sa ICC, pagpayag sa ICC, para natin sinasabing napaka-inutil ng gobyernong ito para solusyonan ang sarili nitong problema. At kailangan natin ng isang international court. Alam mo, sabi ko nga which is yan din na sinabi ni VP Sara Duterte, it's an insult to our court. Imaginein mo, kailangan mo ng International Criminal Court para usigin ang nagkasala sa Pilipinas, quote-unquote nagkasala. Ano ginagawa ng mga korte natin? Mga inutil? Ganon? Sa bagay, hindi kayo naniniwala sa korte sa bansa natin. Kaya nga may sarili kayong di ba? Panguhusga. Pagka umalis sa inyo. Di ba? Ano ginagawa ninyo? Tama, mali. Di ba? Sa bagay, may sarili nga kayo national anthem di ba? Hindi, totoo naman, may sarili silang national anthem di ba? Na pinapa-recite nila doon sa mga estudyante na ano ba yun? Sa lugpungan ba yun? Ano ba yun? Yung sinakop ninyong eskwelahan? May ganun kayo sarili kayo di ba? Anak kayo ng weteng. Hustisya para sa mga biktima ng... Hustisya ng mga, ako nagtatanong lang naman kasi nandito na rin naman tayo sa hustisya. Yung hustisya ng mga inabuso ng mga NPA. Hindi nyo ba i-discuss yun? Yung mga, hindi, ako nagtatanong lang naman ako, sir, yung mga ginahasa ng mga lalaking NPA, ng mga lalaking estudyante nila, hindi mo ba pagtatanggol yun? O okay lang siya yun? Ako nagtatanong lang. Hindi ako, ito'y question ko lang. Kasi tandaan ninyo, yan ang inireklamo ng mga estudyante. Ako mismo, personal, nakausap ko yang mga yan. Yang inabuso ng mga NPA, nakausap ko yan. Nung nagpunta yan sa unang radio station na pinag-hostan ni Mocha, nagpunta yan mga yan, nakausap namin. Umiiyak po yan mga yan. At sinabi nilang doon sa eskwelahan na yun, talagang inaabuso sila. Whether lalaki o babae, daig pa pala ang kulungan nito Mga manyakol pala talaga yung mga Hindi, sinabi ko nila yun Bakit hindi yun ang sabihan nyo ng hustisya? Hindi, ako nagtatanong lang. Bakit hindi yun ang gawin ninyong, tawagin ninyong hustisya? O baka naman nanunood ka lang sa mga nangyayari sa bansa natin. O, di ba? Gago! Hindi, kasi baka naman pinanunood mo lang yung mga nangyayari sa ating mga kababayan. Hindi mo lang, hindi ka nagko-komento. Peking gera kontra droga, ganyan. Kung ayaw nila dyan, hindi talaga sila oposisyon na naglilingkod sa taong bayan. Para naman kay Albay Representative at Liberal Party President Edsel Lagman, Liberal Party pa rin ang tunay na oposisyon. Dahil ang tunay daw na oposisyon, isinusulong ang mabuting pamamalakad sa gobyerno, demokrasya, karapatang pantao at paglaban sa diktadurya. Malinaw daw na walang puwang si VP Sara sa kanilang oposisyon. Nang matanong naman si Lagman kung... Alam mo, ito si Lagman talagang Hindi ka mukha ng oposisyon, mukha ka ng... Hindi, alam mo yung itsura mo, hindi mukha ng oposisyon, mukha ng traditional politician. Hindi, ito makinig kayo na mabuti. When you say opposition, okay? When you say opposition,
there is a verb in opposition. What is that verb in opposition? Agreeing? Clapping? Appreciating? Hindi, di ba? Anong pinaka-verb ng opposition? Di ba to oppose? May tanungin ko kayo. Hindi nga kayo nag-o-oppose sa lahat ng ginagawa ng administrasyon na to. Tapos sasabihin nyo, kayo ang tunay na oposisyon liberal. Si De Lima, pinupuri si Marcos. Si Robredo, pinupuri si Marcos. Mga bataan ninyo, pinupuri si Marcos. Putangin, paano naging oposisyon yun? Hindi kayo oposisyon, purisisyon kayo. Puri kayo ng puri. Purisisyon kayo, hindi kayo oposisyon. Paano naging oposisyon ng puri ng puri? Kasi nagtatarantado tayo nito ni Lagman eh. Alam mo, Lagman, merong akong bagay na kanta sa'yo. Yung upuan. Bagay sa'yo yun. No, diba? Subukan nyo namang tumayo. Diba? Subukan mo naman tumayo. Ang tagal mo na dyan sa upuan mo. Dating Vice President Leni Robredo ba ay ang mukha pa rin ng oposisyon? Sagot niya, Ang last namin na pag-uusap ay siya ay tatakbo as mayor ng Naga City upang ipagpatuloy ang programa ng kanyang late husband. At siya naman ay sasama sa national campaign para sa senatorial slate ng... Alam mo, hindi na kami naniniwala dyan. Ganyan ang ginawa ninyo. Gusto mong malaman ng katotohanan? Eto, ngayon ko lang ikikwento ito, ha? Ngayon ko lang ikikwento ito. Hindi ko sure kung hindi ko pa naidaldal sa inyo to. Yung style nyo na si Leni Robredo tatakbo ng mayor, sinasabi nyo lang yan para hindi siya atakihin. Para hindi siya ang maging laman ng propaganda ngayon. Para si Tambaluslos, ang focus kay BP Sara. Yun ang totoo. Alam mo, bakit ko nasabi yan? Ganyan na ganyan din sinabi niya no 2021-22. Ito sinabi mismo sa akin ni Yorme ito. Kung maalala nyo, there was a meeting between Yorme, Isko, at saka si Lacson. All along, ang nag-uusap noon si Isko at saka si Lacson kasi hindi nila alam kung sino ang parang magi-slide sa kanila pababa. Ang uniting factor supposedly ang Robredo's camp. Ibig sabihin, si Robredo ang dapat mag-unite sa opposition na lalaban sa pambato ng Marcos and BP Sara Duterte. So nagkaroon sila ng meeting. Hindi nag-agree. Ayaw umatras ni Isko, ayaw umatras ni Lacson. Hindi ganon. Alam mo, kinabukasan, nag-announce si Leni Robredo na tatakbo siya. Tapos naglabasan ng lahat ng tarpaulin, lahat ng pink, lahat ng mga memes. Sabi nga ni Isko nun, nagulat silang dalawa ni Lacson. Kasi kaya pala sila pinabababa para tumakbo si Leni Robredo, suportahan nila. Ganong kalupit, ganong kamanipulative etong Robredo na to. Ibig sabihin, yung bait-baitan lang. Kaya nga, sa totoo lang, alam mo, ito, walang biro ito Si Yorme ayaw na si Robredo. Sobrang ayaw na ayaw niya. Pagka nagkukwentuhan kami yan, ayaw na ayaw niya si Robredo. Maybe yung iba, maaring, di ba, maaring mag-join siya sa iba. Katulad nila Grace po, ganyan-ganyan. Pero si Robredo daw sabi niya. Sabi niya, yan ang pinaka nakita kong
Basta. Hindi ako sure kung ito yung eksaktong sinabi. Oh, yung plastic. Yun ang pinakasinabi niyang plastic daw. At kung ano yung sinasabi sa media, iba talaga. Kaya nga tawan-tawa siya. Kaya sabi ko sa inyo, eto baka ito way lang. Alam mo naman itong si anong pangalan nito, si Lacos. Eto, magaling ito sa sa panlilinlang eh. Nililinlang lang ho na niya ang etong si Tambi na hindi kami kalaban, hindi kami kakalaban sa iyo. Ano lang kami, malayo kami sa usapan, hindi kami mga Pero baka biglang sumulpot lang sila. Kasi nga, ang gusto nila, ang lahat ng lakas ni Tambi, lahat ng banat ng mga vloggers niya, ang targetin si VP Sara Duterte. Di ba? Yun ang dyan eh. Talagang tatargetin niya si VP Sara Duterte. Para medyo, wag muna itong si Robredo. Kunwari, tatakbo munang mayor. Di ba? Ganun sa tingin ko ngayon nga, double time di ba? Double time ang mga ensimada vlog, mga bayarang vloggers.